Magandang araw mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan. Sa ating Facebook page, Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan, at sa ating TikTok page naman ay Boses ng Malayang Mamamayan. Medyo matagal po tayo na hindi nakapag-podcast, pero ngayon, araw po tayo ngayon ng Friday, ika-24 sa buwan ng Abril 2026. Marami na po ang mga naglabasang opinion, marami na po mga naglabasang balita hinggil naman po sa ongoing na House of Representatives Committee on Justice hearing hinggil sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating pag-uusapan, kasi parang hindi po nabibigyan ng pansin, ito pong naging pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez hinggil sa pagkakasangkot niya umano sa anomalya sa flood control. Meron po tayong balita ngayon na ito pa lang si Congressman Martin Romualdez ay nasa ilalim na o isinailalim na sa freeze order ang kanyang mga assets at hiningi na isailalim sa freeze order sa Court of Appeals. Pero tingnan po natin. Itong ipapakita ko po sa inyo ay ang bahagi ng naging pahayag ni Congressman Martin Romualdez. Pagkatapos ay pag-aralan po natin ito kung tama nga ba yung kanyang sinabi at kung tama ba yung kanyang aligasyon na wala daw pakialam ang mga congressman sa anomalya sa flood control. Tingnan po natin mga kaboses ang naging pahayag ni Congressman Martin Romualdez. Ganito po ang kanyang naging pahayag. Rin po natin mga kaboses ay mismo sa Facebook page ni Congressman Martin Romualdez. Ganito po ang naging pahayag ng naturang mambabatas. Bahagi lang po ito mga kaboses. Ano po? As I already mentioned, corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Yes, I was updated on the general outcomes of the deliberations, but I had no visibility with regard to the specific details of the discussions, including particular amendments or insertions approved during these closed-door deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. And once the budget becomes law, the work of implementing flood control projects, or any project for that matter, is solely within the purview of the executive, including the DPWH, certainly not by legislators. Okay. So yan po ang naging pahayag ni Congressman Martin Romualdez, dating Speaker of the House. Himayin po natin mga kaboses, ano po. Yung sinabi niya na yung budget ay o yung pangungurakot daw ay certainly hindi raw po dapat manggagaling dyan sa Kamara de Representante. Totoo kaya yun? Pagkatapos, hindi raw siya naging miyembro ng Bicameral Conference Committee. Totoo ba yun? At nagkaroon daw po ng small committee sa Bicameral Conference Committee. So, within the Bicameral Conference Committee, nagkaroon pa ng small committee. Ang small committee, mga kaboses, ay binubuo ni House Speaker Martin Romualdez for the 2025 budget, Martin Romualdez at si Zaldico bilang chairman ng Appropriations Committee, at sa Senado naman ay si Chis Escudero at ni Senator Grace Poe. Alam naman po natin, nag-graduate na po si Senator Grace Poe. Ano po? Ngayon, ang sabi ay pag natapos na daw ang budget ay nasa executive na daw ang implementasyon. Pagkatapos nabanggit pa niya
na yung insertions ay trinabaho lang daw ni Escudero at ni Saldico. Now, can the pronouncement or the words of Congressman Martin Romualdez be collaborated? May kolaborasyon kaya ito, mga kaboses? Meron. Papakita ko po sa inyo yung collaboration. Ano po? Ito po ang collaboration, mga kaboses. Meron pong bahagi or meron pong panayam si Karen Davila kay Congressman Ronnie Puno ng NUP na kung saan tinalakay po dito yung sistema ng budget insertion. So ganito po ang naging talakayan po nila. Pakinggan po nating mabuti ha. Nang sa ganun ay dito po natin upupunto kung ano po talaga yung gusto nating sabihin dito. Here's the process of budget. As I explained earlier, the House version did not have the insertions. It went to the Senate. Wala daw insertions ang version ng Kamara. So ibig sabihin, hindi daw sila nagtrabaho, walang insertion daw yung mga kongresista. The Senate and the Congress had a bicameral committee. The bicameral committee was composed of many representatives. Then they decided to make it a small committee. The small committee was 4 people. Okay, Senate President Chis Escudero, Speaker Romualdez, Senator Grace Poe, and Congressman Saldico. That was the small committee. The small committee went into their meetings. This is where the insertions were put in, by the way. Yun. So nandun po siya. No, the speaker did not attend those meetings. Senator Grace Poe was not allowed to attend most of those meetings. It ended up Saldico and Senate President Escudero were the ones that actually penciled in whatever needed to be penciled in at the end. And if you know, so ayan, mga kaboses, ang sinabi po ni Congressman Ronnie Puno. 4 ang miyembro ng small committee, Senate President Chis Escudero, dating Senador Grace Poe, House Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Pero at the end of the day, ang sabi ni ni Ronnie Puno, 2 lang ang talagang nagsulat ng mga insertions. Si Chis Escudero at si Saldico. So ayun na. Kaya nga lumabas yung issue mga kaboses na 142 billion yung insertions ni Chis Escudero. Makikita po ninyo yan sa Vera Files. Meron po silang spreadsheets kung ilan yung mga projects nila. Libo-libo mga kaboses ang projects o yung mga insertions ni Chis Escudero. At ni Saldico siguro kasi marami po yung mga insertions para sa Bicol Region. So yun. Ngayon, puntahan po natin yung sinabi po ni Congressman Martin Romualdez na pagkatapos daw ng budget, mapirmahan yung budget, maging National Expenditure Program, wala na daw sa mga kongresista ang pangungurakot dahil nasa DPWH or nasa Executive Department na ang implementasyon. Ngayon, ang tanong po natin mga kaboses, totoo ba yun? Totoo ba yun? Sa papel siguro, sa batas, ay dapat ganun ang mangyari. Ano po? Pero, kabaligtaran po ang nangyayari mga kaboses. Maniwala kayo't sa hindi. Magtanong po kayo dyan sa DPWH. Magtanong po kayo sa mga kongresista. Magtanong po kayo sa mga contractors. Walang na-i-implement na project ng DPWH, dyan sa district office man o dyan sa regional office, na walang approval si congressman o kaya'y si senador. Maniwala kayo't sa hindi. Hindi po na ipapatupad yan, mga kaboses. Yung mga congressman ang nagsusulat ng mga proyekto para sa kanilang distrito. Pagkatapos yung mga congressman, sila may mga paborito po silang mga kontraktor. Minsan yung mismong congressman ang kontraktor, kaya nga tinatawag silang mga kontraktor o anong tawag doon.
mga congressman na kontraktor. Ah? So yun mga kabos, yan po ang brutal na katotohanan. Kaya pag sinabi mo na sa DPWH nang gagaling yan, well, may kinalaman din kasi nagkikipagkuntsaba din naman si DPWH, pero walang na-i-implement na project dyan sa isang distrito na walang approval si congressman. Maniwala kayo sa hindi, yan po ang brutal na katotohanan. Kaya pag sinabi po ni Congressman Martin Romualdez na nasa executive na ang implementasyon, totoo po yun, nasa implementasyon. Pero hindi po nila na-i-implement yan hanggat walang go signal si senador o kaya si congressman. Yan po ang brutal na katotohanan. Ngayon po mga kaboses, sino ang may kasalanan dyan sa mga flood control anomalies? Sa executive ba o sa Congress? Yun lang. Kaya dapat pong tignan natin. Maniwala kayo sa hindi. Yan po ang nangyayari dito po sa distrito. Yan po ang nangyayari sa DPWH. Walang implementasyon ng mga project na walang go signal si congressman o kaya si senador. Mr. Martin Romualdez, hindi ba ganun ang nangyayari? Kahit magtanong po kayo sa mga district engineers, mga regional officers, regional directors ng DPWH at kung sino man, mga empleyado dyan sa DPWH, yan po ang kanilang sasabihin. Bueno, yan lang po ang ating masabi mga kaboses dito po sa naging pahayag ni Congressman Martin Romualdez. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.